Mismong mga Chino'y nagulat nang biglaang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos panahon na para gumanti ang Pilipinas. Base sa ginawang pag-uusap, sinitahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang presidente ng China matapos sabihing gagawing magkaalyado ang China at Pilipinas. Puwelta ni Pangulong Marcos sa China, kasuhan sa ginawang panloloko para makapasok at makapanira. Nagpahayag naman si President Emmanuel Macron kay PBBM sakaling magkaroon ng gera. Sinita ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi ng Pangulo kay Ambassador Wang na inakala niyang magkaibigan ng China at Pilipinas, pero bakit hindi nakararating sa pinakababang antas ng puwersa ng China Coast Guard ang napag-usapan nila ni Chinese President Xi Jinping. Batayan niya sa napag-usapan ni Pangulong Marcos at President Xi, dapat iwasan ang anumang aktibidad na makapagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Tripling kasuhan ang China sa Permanent Court of Arbitration dahil sa pagkasira ng mga bahura sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ang palaging posisyon ng pamahalaan sa mga insidente ng pananakot ng China. Palagi naman niyang idinaraan ng Pilipinas sa diplomatikong pamaraan ang pagresolba sa issue para mapanatili ang maayos na relasyon sa China bilang pagtalima sa foreign policy. Sa issue naman ng paglalagay ng China ng floating barriers sa Panatag Shoal, agad niyang pinulong ng Pangulo ang mga kinaukulan at inatasan ng mga ito na tanggalin ang mga boya. Inaasahan pa rin anya nilang aalma dito ang China, pero nanindigan si Bersamin na hindi papayag ang Administrasyong Marcos na mawalan ni katiting na bahagi ng teritoryo ng bansa. Sakali anyang hindi galang ng China ang reklamo ng Pilipinas, ang mahalaga ay naghain ang bansa ng kaso at makikita ng ibang mga bansa sa mundo na determinado ang Pilipinas na mapanagot ang China. Nagkausap sina Pangulong Bongbong Marcos at French President Emmanuel Macron sa telepono noong Miyerkules. Tinalakay ng dalawang lider ang ilang isyong pangseguridad sa West Philippine Sea sa harap ng patuloy na panggigipit ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Marcos kay President Macron na ginagawa ng Pilipinas ang lahat para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Pinagsisikapan niya ng Pilipinas na manatiling bukas ang shipping lanes at airways sa West Philippine Sea. Nagpasalamat ang Pangulo sa France sa patuloy na pagsuporta sa Pilipinas sa usapin ng shared values at pagsunod sa international law, lalo na sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyang din ni Pangulong Marcos na malaking tulong ang suporta ng France, lalo na nang magpadala ng French vessels at sumama sa pagpapatrolya. Sinabi naman ni Macron na bibisita sa Pilipinas ang ilang French ministers bago matapos ang taon para palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at France at para sa paglagda sa ilang kasunduan. Inimbitahan naman ni Pangulong Marcos si Macron na bumisita sa Pilipinas. Yes, sir, wait. Opo, ang ating pong mahal na Pangulo na Bongbong Marcos ay nagpahayag po sa pamamagitan po ni kasamang Jonathan Malaya. Ang sabi po niya ay i-civilianize natin ang approach sa Ayungin Shoal. Yung ibig sabihin po siguro ng ating Pangulo na i-civilianize ito ay hindi naman po mawawala ang military component. Ngunit ito talaga ay para magkaroon tayo ng epektibong jurisdiction and control over this. No. Ngunit ang katunayan lang po, military vessel po ang nandoon, yung BRP Sierra Madre. Kaya kailangan po na aming ipagpatuloy ang pagpapanatili na maayos ng mga tao dun sa loob at itong patunay na kinokontrol po natin ang ayungin. So, ang amin pong mandate dyan is to support yung Sierra Madre at kung ano po ang inisyatibo ng ating Pangulo at mga plano ng National Security Council tungkol dyan na kami miyembro, susuporta po kami. Napaka linaw po kasi nung naging posisyon ng ating Pangulo na gusto niyang kung ano man, kung meron man escalation ay bumaba. Yun po ang nakikita namin na kanyang posisyon. Pero eto po ngayon nagsalita kagabi
napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya, parang pinuprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Sa mahal nating kaibigan, Senador, hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna, sila po ang humaharang ng ating mangingisda, sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At noong nakapasok na nga po ang ating mga fishermen, ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila ho ang nagpro-provoke hindi naman po tayo. Tayo po'y nagre-react. Ngayon po, ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa Armed Forces, huwag na ho tayo magpa-provoke. Humanda na lang tayo na huwag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rise mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. At isa pa pong tanong, kailangan lang po maging malinaw po sa ating lahat kung nasaan na po tayong level. Kasi dito po nakalagay po diyan ang Central Military Commission, under niya yung People's Armed Police Force, nasa ilalim niya ang Coast Guard ng China. Yun po ang linaw po doon nakalagay peacetime, yung blue. Kailan po ba natin malalaman kung ang Coast Guard ng China ay under na ng PLA, ng People's Liberation Army? Kasi yun po, kapag ka nandun na po yun, ibig sabihin, wartime na yun. Medyo confusing na po kung nako-confuse po ang mga tao kung nasaan na po ba tayo dito. Tayo po ba ay nasa peacetime o tayo po ba ay nasa wartime na? Ano po ba ang... Sa tingin ko po, nasa peacetime pa po. Pero ang importante po, under din po sila pareho sa Central Military Commission. Hindi katulad po sa atin na ang Coast Guard ay nasa ilalim po ng DOTR. At ang mandato po ng Coast Guard natin ay mag-protect ng fisher folk and vessels po. Ang Philippine Navy po, teritoryo po ang binabantayan. Secondly po, yung maritime security and safety po ang nasa Coast Guard. Yung po ay nasa ilalim ng international law na ating pong sinusunod. Ngunit in time of war naman, masesecond din po naman sila sa atin. Sa China po naman kasi, ang hirap po, hindi kailangan nila ng official declaration of a state of war. Hindi po katulad natin sa ating saligang batas. The Philippines renounces war as an instrument of national policy and only Congress can declare the existence of a state of war. Doon po sa China, hindi po nila kailangan gawin. Kaya hindi po natin malalaman. Pangalawa po, nakita nyo naman po yung Coast Guard vessel nila. Hindi na po Coast Guard yun Open water guard na po yun Hindi na. At saka wala na ho sila sa coast nila Nasa labas na Nasa Scarborough na nga po Kaya po sa akin, etong mga diagram na to, palagay ko, hindi po natin pwedeng bigyan ng 100% po ng authenticity o pag-aasa na ganito nga ang structure nila. Kasi
nakikita naman po natin ang pangyayari. Ilang linggo na wala yung defense minister nila. Napalitan bigla yung kanilang foreign minister. Kaya hindi po natin alam talaga kung ano ang estado ng gawain nila, kundi sa nakikita natin na ginagawa nila po sa atin dito po sa karagatan po natin. Kung ganun po, mahal na kalihim ang sitwasyon, ano po ang pwedeng gawin natin? Kasi ang Coast Guard nasa ilalim pa po ng DOTR. Dati naman siyang nasa ilalim ng Armed Forces. Di po kaya dapat ibalik na rin sila sa Armed Forces? Hindi po kagalang-galang na senador, kasi po ang primary mandate po nila talaga ay maritime safety and security. Kaya nga naiputol yung harang sa Scarborough dahil maliban sa ibang mga dahilan, ito po ay hazard to marine safety. Kaya tama-tama lang po sila. At wala ho sa mandate ng Armed Forces na mag-regulate ng inter-island shipping katulad po ng Coast Guard. At ngayon po, nakikita po natin na meron pa hong mga ibang mga gobyerno na willing tulungan, palakasin ang ating Coast Guard na magpro-protect sa ating fisher folk na hindi naman pwedeng tumulong sa Armed Forces. So may silbi din po na nananatili po sila sa under the civilian agencies of government. Para PNP din po sa ating saligang basas. They are civilian in nature and in character po. National in scope, civilian in character. Kaya para po may distinction naman po sa atin. Sa tingin niyo po, hindi pa po tayo maabot doon ngayon na kailangan sila ma-under na ng AFP? Hindi po, pero ganun pa Opo. man po, nag-uugnayan naman po ang dalawang agencies. Katulad mo naman sa mga resupply, nandun po ang Coast Guard, nandun po ang Philippine Navy. Maganda naman po ang coordination. At sana naman po hindi umabot sa sitwasyon na kinakailangan na po silang masikod sa atin dahil hindi na po magandang sitwasyon yun. So talaga pong nandun pa rin po tayo sa usapin na maano yung masuppress yung sitwasyon. Opo. Andun po tayo. Opo. Masuppress. Opo. Pero tumigil din naman po ang kabila sa kakukupkup. Tayo naman po, hindi tayo pwede tumigil na paigtingin ang ating authority. Opo, syempre. Kasi mawawala po yan pagka Siyempre, tayo po opo. ay naglubay. Opo, katulad po nung pagdinig namin kahapon sa DFA, ganun din po yung sinabi namin na hindi pwedeng kailangan magpakita ng muscle at ng strength ang ating sandatahang lakas at ang tanggulan. Opo. Opo, pero yung diplomacy dapat sa DFA yun. Opo. Kanila yung At saka importante po na may engagement po sila para ho hindi po ito magkalabo-labo. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.